Ilang minuto rin natahimik si Joaquin dahil sa tanong ng doktor sa kanya. Anong klaseng tanong yun? At saan ito nanggaling? Nang makita ni Dr. Kendricks ang ekspresyon ni Joaquin ay kaagad na natauhan ng doktor. Mukhang nadala siya sa kanyang emosyon kung kaya't hindi niya nakontrol ang kanyang sarili. Emosyon pati na ang kanyang bibig. Sobrang nanggigigil kasi siya sa lalaking kaharap niya. Napasulyap si Kendrick sa CCTV na pina-install ni Zenaya sa itaas. Bigla siyang kinabahan at piping napamura sa sarili. Bakit nga ba nakalimutan niyang may CCTV pala sa itaas nila? Pinapanalangin niya na sana wala itong audio para hindi siya mahuli ng babae. At dahil gusto niyang makabawi, ikagad siyang napatikim sa kainiba ang tanong. Ano nga palang nararamdaman mo ngayon, Mr. Anderson? Tanong ni Kendricks at ngayon ipinakita niya ng matamis na ngiti sa lalaki. Sumingkit ang mga mata ni Joaquin, ngunit hindi pa rin nawala ang kalamigan sa kanyang ekspresyon. I am good. Okay lang naman ang nararamdaman ko ngayon. Ganun pa rin. How about your feelings? Yung nararamdaman mo kapag naisip mong dalawang malapit sa'yo. Ang best friend mo at ang driver ng company nyo. Tanong ulit ni Kendricks na ngayon imalumani ng tanong sa lalaki. Natahimik naman si Joaquin, kung kaya't napahinga ng malalim si Kendricks. Alam ng lalaki na hindi pa rin to nagtitiwala sa kanya kung kaya't mahirapan siya sa pasyente. Kumuyom ang kamao ni Kendricks. Saka napatayo. Sandali lang, Mr. Anderson. Mabilis na lumabas sa kwarto si Kendricks kung kaya't napatayo naman si Zenaya sa kinauupuan. Dr. Ford, kamusta si Dr. Miracle? Hindi ako pinagkakatiwalaan ng asawa mo at yun ang nagpapahirap sa akin. The willingness is not there. Mukhang mahihirapan ako magpagaling siya. Dahil ganito siya. I thought she's ready. Mukhang hindi pa pala. Mukhang kailangan naming maging mapalapit sa isa't isa. Now I suggest na paano kung sa inyo na lang muna ako manatili. Since ako naman ang kanyang personal psychiatrist, mas maganda kung nasa tabi ko siya palagi. We need to spend more time together para maintindihan ko rin siya at ang kanyang iniisip. What do you think, Dr. Miracle? Kung ako naman ang tatanungin, hindi naman yun kaso sa akin. Marami na rin akong pasyente sa US na ganun ang setup namin. Mahaba at seryosong sabi ni Kendricks kay Zenaya. Is it really necessary? Kunot noong tanong ni Zenaya sa binata. Yes, ganyan ang ginawa ko sa US at epektibo yun. Ilang araw lang ay napapagaling ko na ang pasyente. Sagot ni Dr. Kendricks sa babae. Sandaling nag-isip si Zenaya. Sa katunayan, hindi nito alam ang sasabihin. It's a bit odd na doon manirahan ng binata sa kanila. Para mapagaling si Joaquin, I need to spend time with him. Kailangan ko ring maobserbahan ang kanyang lagay, lalo na't sabi mo sa akin minsan sumasakit ang ulo ng asawa mo. Kumbinsi pa Kendricks sa babae. Talagang totoo ang sinasabi ni Kendricks. Yan talagang ginagawa nilang mga psychiatrist. Sa US lalo na't maselan din ang lagay ng pasyente nila. They spend time day and night to fully understand the situation of their patient. At talagang epektibo naman yun at madaling makarecover din. Alam yun ni Zenaya, ngunit hindi pa rin siya mapalagay na may taong maninirahan sa kanilang bahay, lalo na't hindi rin nila lubos na kilala. Kailangan ko na munang tanungin ng aking asawa bago ako magdesisyon sa gusto mong setup, Dr. Kendricks. Siya ang pasyente kung kaya't siya dapat ang aking tatanungin. Ayaw naman niyang pilitin si Joaquin at baka makasira pa yon sa pagpapagaling niya sa asawa. Baka pati siya ay ayaw na rin pagkatiwalaan ng asawa niya. Ngumiti si Dr. Kendricks kay Zenaya sa kanapatango. Oo naman, I'll give you time to talk inside. May kukunin lang muna ako sa office ko. Babalik din ako kaagad. Nang nakaalis na ang lalaking doktor, ay agad na pumasok si Zenaya. Kitang-kita ni Zenaya ang seryosong mukha ng lalaki habang nakatitig sa hita nito at tila ba malalim ang iniisip. At nang marinig ang kanyang yapak ay agad na napalingon si Joaquin sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Joaquin sa kanilapitan ng asawa na para bang magsusumbong. Hindi ko siya gusto. Para bang galit siya sa akin, wife. I don't know why. Kumunot ang noon ni Zenaya dahil yun ang unang salita ni Joaquin sa kanya after the session. Galit si Dr. Kendricks sa'yo? Bakit? Magkaaway ba kayo noon? Tanong ni Zenaya sa asawa, umiling si Joaquin. Hindi ko naman siya kilala. Ito ang una naming pagkikita.
Napahinga ng maluwag si Sinaya sa kanapangiti ng matamis sa asawa. Yumuko ito at tinawakan ng balikat na lalaki. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, hubby. Magaling na psychiatrist si Dr. Kendricks at galing pa yun sa US. Marami na rin ang experience nun when it comes to PTSD patient. Subalit umiling ulit si Joaquin. Alam niyang hindi magandang ugali ng lalaking yun at naniniwala siya sa first impression niya. Kaya niyang kumilatis ng isang plastic at masamang tao. Yes, magaling siyang doktor pero hindi ko talaga siya gusto, wife. Ayaw ko sa kanya dahil alam kong masamang ugali niya. Maniwala ka sa akin. Tinitigan ni Zinay ang mukha ng asawa ko, nagbibiro lamang ito. Ngunit seryoso pa rin ang mukha ng lalaki. Napatayo si Zinay at kaagad na napahilot ng noo. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit sinasabi yun ng kanyang asawa. Nang makita naman ni Joaquin ang reaksyon ng asawa, kaagad siyang nagsalita. Hindi ko talaga siya kilala, wife. Itong unang kita namin dalawa. Isa pa kung nakaaway ko siya. Matatandaan ko mukha niya, ngunit hindi. Maniwala ka sa akin. Hindi ko feel ang doktor na yon. Nararamdaman kong may gagawin siyang masama sa'yo. Napailing si Sinaya. Hindi ko naman siya kilala kung kaya't bakit naman niya ako gagawa ng masama. Ang last interview, yun ang unang pagkikita naming dalawa. Kumunot ang noo ni Joaquin at sandaling tinitigan ang mga mata ng asawa. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Napayuko sa Sinaya at natahimik. Imposible naman kasing magkakaroon ng galit si Dr. Kendrick sa asawa niya. At sa anong dahilan naman? Ito ang unang nilang pagkikita kung kaya't walang nararamdamang grudge kumbaga ang lalaki sa kanila. Hindi ba? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Naniniwala naman siya sa asawa niya, ngunit hirap siyang isipin na magkakaroon ng galit si Dr. Kendrick sa asawa. Napaka-imposible naman kasing mangyari na ang first session ng isang psychiatrist at pasyente nito ay agad na hindi magkakasundo, lalo na't hindi naman sila magkakilala. Ngunit ang sinasabi ng kanyang asawa ay nagpapaalala sa kanya. Huminga ng malalim si Sinay at napasquat sa harap ng asawa. Hinawakan niyang kamay nito sa kainilapat sa kanyang pisngi. I will always trust and believe you, hubby. Alam mo naman yon, hindi ba? Ikaw ang asawa ko kaya ikaw ang mas paniniwalaan ko. Sige, maghahanap na lang tayo ng ibang magche-check sa'yo na psychiatrist. At iba na lang tayo magpapatreatment. Gusto mo yon? Malambing na saad ni Sinaya kaya nakaramdam ng kasiyahan ng puso ni Joaquin. Nang marinig yon, sumilay ang ngiti sa mga labi ni Joaquin at hindi niya mapigilan yon. Alam niyang may gagawing masamang lalaking yon at nararamdaman niya. Lalaki siya at alam niya ang galawan ng ibang lalaki sa paligid niya. Thank you, wife. I don't feel his vibes. Talagang pinakitaan niya ako ng masamang tingin kanina. And also his eyes were fixed on my legs as if he was disgusted. Malungkot na sabi niya sa asawa. Oh, hubby. Sige, let's find another psychiatrist na lang. And I'll talk to Dr. Kendricks. Naputol ang sasabihin ni Sinaya na sandaling hilahin siya ni Joaquin at pinaupo sa mga hita nito. Mabuti na lang talaga at hilom na ang sugat ng lalaki sa hita. Joaquin, what are you doing? Nasa public space tayo at baka makita tayo ng ibang tao. Bulong ni Sinaya sa lalaki. Mabuti nga yun para makita sila ng tao sa labas. Kitang-kita kasi ni Joaquin ang anino sa labas at alam niyang papasok na ito. Halikan mo ko, wifey. Malambing niyang utos sa asawa. Napakunot naman ang noo ni Sinaya nang sandaling humingi ng halik ang asawa niya sa kanya. Hindi niya akalaing magiging ganito. Ito kaklingi si Joaquin sa kanya. Wait, sure ka? Dito sa counseling room? Kinakabahang tanong ni Sinaya. Yes, sagot naman ni Joaquin at hindi na hinintay pa ng lalaking halikan siya ng babae. Agad na kinuha ni Joaquin ang mukha ng babae at nilapit yon sa kanya sa kaginawaran ng masuyong halik. Hanggang sa unti-unti siyang naramdaman na gumaganti na rin sa kanyang halikang asawa. Mas pinagigihan niya pa ang paghalik, labi sa labi, laway sa laway at dila sa dila. Hanggang sa habang hinahalikan niyang asawa ay napalingon siya sa pintuan. Napangisi siya saglit at napapikit ulit. Kitang-kita niyang gulat na gulat ng mukha ni Kendricks Ford habang nakatingin sa kanila ng asawa. Mabilis tong umalis at marahang sinara ng pinto. Mapanuyang ngumiti si Joaquin. Kung may balak itong agawin sa kanyang asawa, pwes hindi siya papayag doon. Kung gago to, aba, mas gago rin siya. Lakad takbong ginawa ni Kendricks nang matapos makitang eksena ng mag-asawa sa counseling room. Mabilis siyang pumasok sa CR ng kanyang sariling office at mabilis na napahilamos na mukha. Nang sandaling tumingin siya sa harap ng salamin, ay kitang-kita niyang mga matang umaapoy dahil sa sobrang galit. Selos, pagkamuhi at puot ang nangingibabaw sa kanyang kalooban. Shit!
Bulong niya sa sarili. Pinagsasampal niyang kanyang sarili ng ilang beses. Galit na galit siya. Tang-inang kitwakin. Galit niya pang bulong. Ang lalaking yon, sinadya ba nitong ipakita sa kanyang nangyari kanina? Ano nga bang meron sa lalaking yun na wala sa kanya? Pareho naman silang iniligtas ng babae ngunit siya. Hindi siya baldado. Pero bakit mas pinili nitong mahalin ng walang kwentang lalaking yun? Shit. Hindi niya napigilang sumigaw kaya kagad na narinig niyang pag-alala ng kanyang assistant na si Hannah na nasa labas. Dr. Kendricks, okay lang po ba kayo? Huminga ng malalim si Kendricks at kinalma ang sarili. Okay lang ako, wag mo akong pansinin. Bigla lang ako nadulas ngunit huwag kang mag-alala. Hindi naman ako nasaktan. Sige po, tawagin niyo na lang po ako if you need something. Hindi na siya sumagot pa sa babae. Kinuyom na lamang ang kamao sa kakinagat ng malakas ang labi hanggang sa dumugo ito. Ang gusto niya lang sa buhay niya ay ang maging asawa sa Sinaya. Yan ang tanging pangarap niya subalit hindi niya ito makukuha dahil may pesting lalaking nakahadlang sa kanila. Sumingkit ang mga mata ni Kendrick sa kadahan-dahang sumilay ang nakakatakot ng ngiti nito. Kahit na ano gagawin ko para makuha ka lang Dr. Miracle, hindi ako papayag na agawin ka niya sa akin. Akin ka lang, una pa lang. Kaya ko ngang paghiwalayin kayo noon, magagawa ko ulit yun ngayon. Naaksidente ng lalaking yun at naswertehan dahil nabuhay pa, ngunit ngayon gagawin niya lahat ng kanyang makakaya para wala na sa mundo si Kit Joaquin Anderson. Sigurado namang wala na itong guardian miracle sa likod at hindi na makakatakas pa sa gagawin niya. Ngayon pa lang nakita niya ng malapitan ng lalaki. Noon kasi hindi niya naman talaga nakita ito at nakalimutan na rin niyang pangalan. At nang sabihin ni Sinay na aksidente ang asawa nito, akala niya ibang lalaki yun subalit kanina, noong pinagmasdan niyang lalaking yun. Bigla niyang naalala, 3 taon nang nakalipas, meron siyang nagawang krimen. Mapaglaro nga naman ng tadhana. Mukhang exciting ang lahat ng ito. Agad niyang hinugasan ang dumudugo niyang labi saka nag-ayos ng sarili. Nang makalabas ay nag-alalang lumapit si Hannah sa kanya. Okay lang po ba talaga kayo, Dr. Kendricks? Ngumiti si Kendricks saka tumango. Kinuha niya naman ang attache case niya sa mesa kaya napakunot ang noo ni Hannah. May pupuntahan po kayo? Sasamahan ko na kayo. Akmang kukunin ni Hannah ang purse nito subalit pinatigil yun ni Kendricks. Dito ka lang Hannah, meron lamang akong pupuntahang importante. Saan po kayo pupunta? Sorry for asking, baka kasi may magtanong na ibang colleagues nyo at hanapin kayo. Nahiyang sabi ni Hannah sa lalaki. Just tell them na pupunta lamang ako sa presinto para dalawin ang kaibigan ko. Tumawa ng mahina si Kendricks nang makita ang gulat na ekspresyon ng lalaki. Hindi na pinansin niya ni Kendricks at nagmamadali nang lumabas. Gulat man ngunit tumango na lamang si Hannah at agad na nagpaalam sa amo. Akala ng babae nagbibiro lamang ang doktor, subalit yun naman ang katotohanan. May bibisitahing dating kaibigan si Kendricks sa presinto. Tama, sa isang presinto. Miracle Mendez, may bisita ka. Sigaw ng jail officer sa loob ng silid. Kasalukuyang gumagawa ng abakang bag si Bianca kung kaya't tagaktak ang kanyang pawis sa kanyang muka. Ilang linggo na rin siyang nandoon at hindi na niya kayang pinapagawa sa kanya. Akala niya ay magiging prinsesa pa rin siya kahit nasa kulungan na siya. Ngunit hindi pala. Kahit nagamitin pa niya ang kanyang magandang mukha, wala pa ring epekto ito sa mga tao doon. Walang maya-mayaman sa presintong yon. Pare-pareho kayong mga taong bilanggo doon. Napakunot ng noo si Bianca nang marinig ang sigaw ng jail officer mula sa labas ng kulungan. Hindi naman siya nagaksaya pa ng oras. Inihinto niya ang kanyang ginagawa. Tumayo at lumabas ng silid. Sinundan niya ang jail officer at malalim na nag-isip kung sino nga bang taong gusto siyang bisitahin. Kung tutuusin, wala naman sa kanyang balak na bumisita pa. Marami ang taong galit sa kanya. Si Sinaya at Kit Joaquin? Imposible. Si Mrs. Anderson? Si Marigold? Hindi pa rin. So, sino? Wala talaga siyang kilalang tao na mag-aaksaya ng oras para bisitahin siya. Nang makapasok siya sa visiting area ay napalingon-lingon si Bianca kung may pamilyar bang mukha siyang makilala ngunit wala. Naroon sa pinakadulong mesa ang bisita mo, Miracle Mendez. Tumango na lamang si Bianca. Sandaling inayos niya ang kanyang sarili at pinunasan ng isang puting bimpo ang pawis sa muka. Kita niyang lalaki na nakatalikod sa kanya. Mas lalong kumunot ang noo ni Bianca na makita ang lalaki. Sino nga ba to? Maupo ka, Bianca. Natigilan si Bianca na marinig ang tunay niyang pangalan na tinawag ng lalaki. Agad na inalis niyang pagkagulat sa kanyang mukha tinitigan ng malamig ang lalaki. Sinong Bianca? Hindi ako si Bianca. Sino ka ba?
Tanong ng babae sa nakaupong lalaki, maya-maya pa'y humalakak na malakas ang lalaki. Hinawakan pa nito ang tiyan dahil siguro sa sobrang sakit kakatawa. Anong nakakatawa doon? Adik ka ba? Sino ka? Kunot nung tanong pa ng babae, kunti na lang ay maubusan na siya ng pasensya. Mga alis na sana siya nang pigilan siya ng lalaki. Just sit first and I will introduce myself. Sasabihin ko sa'yo kung sino ako. Talagang hindi mo ko natatandaan? Tanong pa ng lalaki. Kahit natitigan pa ni Bianca ito ng malapitan ay hindi niya talaga kilala ang lalaking nasa harapan. Sino nga ba to? Sinikitan niya pa itong ngunit na pailing siya. Hindi talaga kita kilala. Well, like I said, maupo ka muna't sasabihin ko sa'yo kung sino ako. At dahil sa sobrang curiosity, nang nararamdaman ay napaupo si Bianca saka tinitigan ulit ang lalaki. Hindi ko inasahan na makukulong ka, Bianca. Akala ko ay tuluyan mo nang napahiwalay sina Sinay at Kit Joaquin, ngunit mahina ka pala. Talagang hindi mo na ba ako natatandaan? Ako ang taong nagligtas sa'yo sa aksidente noon. Ako si Dr. Kendricks Ford, ang matagal na may gusto kay Zenaya Lisa Santiles na kilala bilang Dr. Miracle. Natatandaan mo ba? Ako yung mataba at may makapal na eyeglass. Ginisihan ni Kendrick si Bianca na makitang nanlalaki ang mga mata ng babae. Hindi ito siguro akalaing malaki ng pinagbago niya, lalo na't ang physical niyang kaanyuan. You look different. Ikaw talaga yung nagligtas sa akin nun? Ikaw yung matabang lalaki? Panigurado ulit ni Bianca. Paano mo ko nakilala? Napailing-iling si Kendrick sa kanginitian lamang niyang babaeng nakakaloko. Bianca, lahat ng pinagagawa mo sa buhay mo ay nakamonitor sa akin. Hindi mo alam na may tao kung pinapasundan ka at bawat galaw mo ay nire-report niya sa akin. Okay na sana eh. Okay na sanang magpanggap ka bilang miracle na first love ni Joaquin. Subalit ang tanga mo sa part na nagpanggap kang ikaw si Dr. Miracle. Hindi mo alam ang totoong Dr. Miracle ay kaharap mo na pala. Hindi ka na nga pala tanga. Bobo ka. Tumawa ng mahina si Kendricks kung kaya't galit na tinignan ni Bianca ito pa. Hindi ko naman alam na siya pala si Dr. Miracle. Malay ko ba? Inis na sagot ni Bianca kung kaya't napailing ang lalaki. May silbi ka sana sa akin noon eh. Kaso nga lang nagpahuli ka. Tingnan mo ngayon ang sarili mo. Naghihirap dahil yun sa katangahan mo. Ano bang kailangan mo sa akin? Sabihin mo ng lahat ng gusto mo. Tanggap ko naman na tanga ako at bobo simula nung tinalo ko ng tang-inang Zenaya na yon. Wala nang epekto sa akin yan, gago ka. Inis na wika ni Bianca, ngunit ginisihan lang siya ng lalaki. Ang mga mata nito ay nakikitaan niya ng aliw at kasiyahan na para bang nag-e-enjoy ito na asarin siya. Simula nung natalo siya laban kay Zenaya ay natanggap niya nang wala na talaga siyang paroroonan kung hindi lang mabulok sa kulungan. Magtatandang tigagawa ng bag mula sa abak at mamamatay na lamang doon dahil sa katandaan. Tinanggap na niyang kapalaran niya. Tatanggapin mo pa rin bang kapalaran mong mabulok ka na lamang dito sa bilangguan? Kung sasabihin ko sa'yo, natutulungan kitang makalaya dito sa presinto? Gising tanong ni Kendricks habang hinimas-himas ang baba. What do you mean? Hindi na ako makakalaya pa. Tapos ng hearing ko at nasistensyahan na ako sa panghabang buhay na pagkakakulong. Nasisiraan ka na ba ng utak? Dr. Ford or whatsoever. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin noon dahil nagkaroon ako ulit ng panibagong muka. Subalit wala ka namang superpowers na patigil ng buong mundo upang tulungan lamang ako makatakas dito. Nakikita mo yung mga jail officers na yan? Maraming ganyan sa loob ng selda at wala kang takas sa mga yan. Sabi ni Bianca habang tinitingnan isa-isa ang jail officer na nakabantay sa visiting area. You don't trust me? Huwag kang magalala, akong bahala sa'yo. Takas lang naman pala eh. Easy lang yan para sa akin. Kilala ko major dito sa Bilibid. Pag mataas sa sagot ni Kendricks kung kaya't nalalaki mga mata ni Bianca. Kaibigan mong major dito? Ngunit paano kapag nakatakas ako at makita ko ng mga tao? Malamang huhulihin pa rin ako. Hindi mo ba yung naisip? Madali lang. Tutulungan kitang magkaroon ng surgery ulit. You need to go back to your old self. Magpakita ka kay Kit Joaquin. Alam kong kapag nakita ka niya, mawawalang nararamdaman niya kay Zenaya dahil mapupunta yun sa'yo. Kailangan lang natin ng solid na plano. Hindi ba't gusto mo si Joaquin matagal na? Nakangising sabi ni Kendricks. Agad na umiling si Bianca. Hindi na. Kailangan ko na lang ngayon ay makaganti sa lalaking yon. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa nila sa akin noon. Kitang-kitang puot at galit sa mga mata ni Bianca. Kinuyong pa nito ang mahigpit ng kamao sa kanangangalit din ng ngipin. I'll give you a chance to have a new life. Pero tutulungan mo ko. Tutulungan mo ko mapaghiwalay ang mag-asawa. Ako nang bahala kay Sinay at wala na akong pakialam kung anong gagawin mo kay Joaquin. Mas maiging ang patayin mo na lang siya. Ano deal?
Sandaling nag-isip ng malalim si Bianca, saka unti-unting tumango. Deal!